Pinapatawag niya raw ako, boss. Balita ko, nakita mo raw kami na senador ng nakaraan. May narinig ka ba? Wala ho, boss. Wala ko yung dapat ipag-alala. Sigurado ka? Sigurado, boss. Alam ko na ang kalakaran dito sa politika eh. Ganyan nga, Alicando. Sumunod ka lang sa lahat ng utos ko at magkasundo tayo. Oh, kaunting pangkasiyahan lamang. Reward dahil mabait kang empleyado. Wait, nabalitaan mo na ba si Mayora nakikipagsabwatan daw sa general ng kabilang bayan para lang makakuha siya ng pera sa bangko? Eh di ba boto-boto ka rin dati? Lo, true ba? Bakit naman gano'n? Ang ganda ng background dun sa akin. Pinagmamalakit ko kaya rin sa mga kaibigan ko. Ay, ganun talaga. Siyempre, ganda-gandahan lang yan para maboto ng mga madla. Tsaka, huwag ka magpapaniwala sa mga nakikita mo lang. Eh, biyara naman yung chismis mo dahil. Naku, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas eh. Kung hindi utak kriminal lang nasa posisyon, mga mukha namang pera. Ay, sinabi mo pa. Graft and corruption. Tatlong salita pero malalim na nakasisira sa ekonomiya ng bansa. Ano nang nangyari sa pangako nilang maayos at mapayapang pamamahala? Lahat ba ng yun ay napako na? Paano naman kaming mga nangangailangan at nasa laylayan? Video presentation to, hindi spoken poetry. Kumalma ka nga! Anyways, let's skip the funny part and let's discuss our chosen topic for today's video. Let us present to you Group 2's Graft and Corruption video presentation. Graft. Ito ay isang uri ng politikal na korupsyon kung saan ang pera o kapangyarihang natatanggap mo ay hindi mo nagagamit ng tama. Tipong kapag nilatagan ka ng pagkain, kahit hindi para sa'yo ay kakainin mo. Sino nga naman bang makakaalam, hindi ba? Hoy, te, ang dami mo namang binili. Saan galing budget mo, Day? Sugar daddy lang? Baliw! Nanilig kasi akong class treasurer. Nung kaya sinabi ko kailangan ng funds para sa klase. Ayun, daming binigay. Kung matatawasin, kailangan lang naman namin kaunti. Te, kurakot ka na ngayon. Naku, Ashley, iba na yan, ha? Ano ka ba? Minsan-minsan lang to. Gagamitin ko din naman yung pera para sa room. Pero you know, di mahalata. Ay, naku. Kurap na nga yung gobyerno, pati ba naman mga Pilipino. Corruption naman ay tumutukoy sa hindi dapat at abusadong gawain ng isang tao o organisasyon. Maraming klase ng pagiging korap at isa na riyan ang bribery o mas kilala bilang lagay system. Boss, pinapatawag niya raw ako, boss. Balita ko, nakita mo raw kami na senador ng nakaraan. May narinig ka ba? Wala ho, boss. Wala ko yung dapat ipag-alala. Sigurado ka? Sigurado, boss. Alam ko na ang kalakaran dito sa politika eh. Ganyan nga, Alicando. Sumunod ka lang sa lahat ng utos ko at magkasundo tayo. Oh, kaunting pangkasiyahan lamang. Reward dahil mabait kang empleyado. Salamat po, boss. Hulog ko kayo ng langit. Galit po. Dahil sa pagiging korap nilang mga nasa itaas, tayong mga Pilipino ang naaabuso at naaapektuhan ng sobra. Lumobo sa panibagong record high ang utang ng gobyerno noong katapusan ng Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon sa Bureau of the Treasury, nasa 14.51 trillion pesos yan. Mas mataas ng 0.19% o halos 28 billion pesos kumpara noong katapusan ng Oktubre. Nabawasan ng utang panlabas o external debt noong Nobyembre kumpara sa Oktubre pero nadagdagan ng utang mula sa loob ng bansa. Mahigit 122 billion pesos ang nadagdag sa domestic debt. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, may mga bagong utang kasi ang gobyerno noong Nobyembre para ponduhan ang nagpapatuloy na kakulangan sa budget. Kita niyo yan? Nakaw kayo ng nakaw sa pera ng bansa. Bondulit tayo sa utang ngayon. Ano ba yan, te? Nanonood ka na nga lang para makikipagsapakan ka pa. Problema mo ba?
Yung mga kulab official nakaw ng nakaw. Tignan mo yung utang natin ngayon. 14.5 trillion. So ano nang magiging solusyon natin dyan? Wala. Kasi wala naman tayong ganung pera kasi nga ninanakaw nila. O saan nila ginagamit yun? Siyempre sa pangsarili lang nila. O diba? Ngayon, wala tayong pera. O. Galit na galit? O, kung ikaw tatanungin ko, sa tingin mo, ano ba yung dapat nilang gawin para mabawasan yung mga ganyang korap? Siyempre, maglaro na silang lahat. Wala sa script yun! Base na rin sa mga naipakita namin sa inyo, siguro naman ay may ideya na kayo sa kung ano ang graft and corruption. Ito ay isang uri ng ahas na ang kamandag ay hindi nawawala-wala sa sistema ng Pilipinas. At dahil dito, tayo mga Pilipino ang nagdurusa dahil sa mga opisyal na puro pansariling kapakanan ng mga nito. Kung paano natin mababawasan ang mga ito, hana't ipagpatuloy ang panonood at panoorin kung paano natin mababawasan ang korupsyon bilang mamamayan. Next week. Ay, kalahin pa rin ba? Hindi na tol, hindi mo nagka-issue yun. Napagsabuatan nyo sa Senator. Kaya kisa yun tol. Uy, ano usapan niyo? Yung Batangan, yun yung nakadababanggan. Kaya ada ako, proven ng test na yung leadership niya. Tama, tsaka madami pang pinatupad na proyekto. Tapos, pinapaalam din sa atin saan napupunta yung pera ng bayan. Isang policy number our money is not hidden from us, nakakaroon mo, they'll die by like us. Tama yan. Kilala niyo muna yung nilubuto niyo. Hindi porket kilala niyo kayo na agad. Kilatisin niyo muna. Omsi, pero kung si Ada, wag niyo nang latisin yan. Matik na yan. Ha 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 ha. At sa pagtatapos ng aming presentasyon, nawa ay may naintindihan kayo. Huwag kakalimutan ng mga mungkahi o solusyon upang hindi na lumala pa ang graft and corruption sa bansa. At huwag nyo rin kakalimutan ipasa kami. The end! Tumayo at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Ganito kasi yan Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay singkutin, ang gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan. Na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan, kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang sa aking sisigawan.